babalik tayo sa totoong usapin ng ating bayan. Okay? Over 30 years na problema ito. Anong problema ito? Okay? Ang problema pong ito ay liquidation without resibo ng maintenance and other operating expenses ng mga mambabatas, bawat isa sa kanila. Yan yung tinatawag na MOOE. MOOE. Okay? So, every year, malaki ang nakukuha nilang MOOE na budget. Okay? Actually, ang isang congressman, mahina dyan ang 25 million per year. Okay? 25 million per year. Ang senador, mahina dyan ang 60 million per year. MOOE. Okay? May ilang patakaran po dyan sa Kongreso. Ang liquidation po niyan ay by certification. Ano ibig sabihin ng by certification? Okay? By certification. Ibibigay sila yung pera, isi-certify lang nila na yung perang yan ay ginamit dito. Gano'n lang. Hindi po strict ang auditing. Wala po silang individual COA audit. Okay? Liquidation by certification lang yan. Yan ang tawag, liquidation by certification. So sa makatuwid, mga kababayan, every year, kayong mga Filipino taxpayers, binibigyan nyo ng pera ang bawat isang senador na mahina ang 60 million per year at bawat isang congressman na mahina ang 25 million per year. At majority niyan ay liquidation by certification. Kasi yung iba dyan is sweldo lang nila. Liquidation by certification. Hindi po transparent. Ian will find the true meaning of the holiday sweater. I will? Because he went to Michael's and got everything he... Ang kanilang paggastos ng pera ninyo. Papayag ba kayo, no? Ha? Papayag ba kayo nun sa ganitong gawain? Ay kung papayag kayo sa ganitong gawain, edi tumigil na tayo. Okay na yan. Bumoto na lang tayo ng paulit-ulit na ganito at ganito pa rin yung sistema. Kung ayaw natin palitan yung sistema, o di okay lang para sa atin yung ganyang sistema na hindi malinaw ang accountability ng bawat isang senador at bawat isang congressman. Okay? Halimbawa, itong traveling expenses ng House of Representatives. Okay? Ang nakabudget po sa kanila for 2023, 2,066 million. 2,066 million. Nung unang hearing ng legislative franchise ng SMNI, sinabi ng financial officer ng House of Representatives, ang nagagastos pa lang daw nila ay 39.7 million. So, ang tanong po ng matinong taong bayan na concern kung papaano ginagastos ang kanyang pera ng mga mambabatas, bakit kayo humingi ng 2.066 billion for traveling expenses for 2023 at 39.7 million lang pala ang gagastusin ninyo? So, saan mapupunta yung sobra? Siyempre, ikaw naman, madadala ka sa pabida effect. No? Pabida effect nila na sasabihin sa inyo, hindi ba kayo natutuwa nun? 2,066 million lang hiningi namin, pero ang ginastos lang namin ay 39.7 million. So, sasabihin sa iyo, di may savings pa. So, alam mo kung saan napupunta yung savings. Sa tingin mo ba, yung savings na yan, babalik sa kaban ng bayan? Hindi. Usually, yung mga savings na yan, ilalagay nila yan sa ibang nakalagay doon, ibang line item doon sa budget. Okay? Or paghahatian nila yan at the end of the year. Okay? So, imagine, 39.7 million ang ginastos nila for traveling expenses ng 2023. Pero sa 2024, hihingi pa rin sila ng 1 billion
300 million for traveling expenses. Kung ikaw, matino ka, bakit ka hihingi ng 1,300 million for traveling expenses ng 2024, kaya ang ginastos mo lang pala ay 39.7 million. Diba? So, galawang kupit ito. Galawang kupit. Bakit ngayon malakas ang loob nila na gawin ito taon-taon? Una, wala naman kasing makakapigil sa kanila. Dahil sila rin po ang nag-a-approve ng budget nila. So, nasa kapangyarihan po kasi ng Kongreso ang mag-approve ng budget. So ngayon, yung budget ng Kongreso, sila ang maglalagay at sila rin ang mag-a-approve. Nagigets niyo? Sige ng unang dahilan. Ikalawang dahilan, pag binangga mo ang Kongreso, babalikan kanila ng bonggang-bongga, super bongga. At nakita na natin ito sa pamamagitan ng ginagawa nilang kay Eric at Doreen. Diba? So, binangga nila ang Kongreso, so nabangga sila ng bonggang-bongga, sobrang bongga. Ever felt frustrated with your weight? You're not alone. But did you know that eating too much is... At ikatlo, wala naman kasing pakialam ang taong bayan sa galawang kupit na ito. Diba? Walang pakialam ang taong bayan sa galawang kupit na ito. Can you imagine? Over 30 years na ang problema. Over 30 years na ang problema. Walang pakialam ang taong bayan. Kaya ang mga mambabatas ay mananaba na lang sa perang pinaghirapan ninyo. So, wag na kayong malungkot. Diba? Wag na kayong malungkot na walang nangyayari sa buhay ninyo. Kasi at least, yung pinaghihirapan ninyong pera is nakakapagpaaral ng mga anak ng congressman at senador sa ibang bansa. Diba? At least yung perang pinaghirapan ninyo ay nakakabili ng mga designer bags ng Louis Vuitton, Hermes, Goyard, ng mga kabit, asawa, anak ng mga congressman at senators. Diba? Yan naman ang katotohanan dyan. Wala naman talagang pakialam yung taong bayan. Kita mo tong media. Alam nila tong problemang to, 'di ba? In-interview ako ni Ed Lingao sa One News. Sabi niya, papasalamat siya dahil buti na lang binalik ko uli itong issue ng MOOE dahil it was just swept under the rug. Sabi niya ganyan. Sabi ko naman, hindi naman I think the credit should go to Solita Monsod kasi sinulat niya ito before 2011. So from 2011 hanggang ngayon, deadma. Diba? Deadma dito. So, ayun na nga. Ayaw banggain ng mainstream media ang Kongreso tungkol sa problemang ito. Problema naman talaga siya. Diba? So, sino ngayon? Ayaw rin siyang banggain ng simbahan. Itong problema na ito, bakit? Kasi syempre, tumatanggap sila ng donasyon sa bawat congressman, bawat senador. Ngayon, hindi naman ito pwedeng banggain ng presidente kasi nga may separation of power sila. Diba? Hindi rin ito pwedeng banggain ng korte kasi nga may separation of powers. So ngayon, sino ngayon yung babangga? Diba? Over 30 years na po yung problema. So, can you imagine? Bibigyan ko kayo ng example kung gaano ka, sabi ni Josh Medina, ang laki ng butas ng ilong. O, ano naman ngayon? Josh Medina, ano ka ba, kinder? Ay, maliit naman yung titi mo. O, malaki butas ng ilong ko, pero maliit naman yung titi. So, mas masahol yun. Mas maliit yung titi. Okay. So sino ngayon yung babangga? Diba? Walang babangga. Diba? So, anong mangyayari ngayon sa atin? Diba? O, asa na yung Josh Medina?
Diyos mio, yung ilong ko napansin. Diyos ko, Lord, palaki ka. Diba, oh. Kung hindi mo kaya palaki niyang tito, convert mo na lang sa